So I'll just show you how to clean up PayPal statement based on raw CSV file. So the first thing I do is to delete the data above the first transaction. And then I'll make sure na magkaka-align yung date, yung description, and then yung amount. And I also make sure na I will be able to capture yung exact the description that would help in categorizing the transaction. So as you can see, dito pa lang, sablay na siya. So yung date is one line below the description. Pero yung date, magkatapat siya dun sa amount. So, yung ginagawa ko, per row ang ginagawa ko. So, magdi-delete lang ako, delete up. So, magka-align na yung date and description. And then, same with the amount. Delete, shift cells up. Ayan. So, as you can see, magkaka-align na siya. Yung date, yung description, yung amount. The next thing, yun nga, yung sabi ko, dapat yung description na mapipick up natin, yung makakatulong sa atin sa pag-categorize ng transaction. As you can see, if we will just only pick up or select the description, column C, kung mapansin nyo, like ito, express checkout payment. So how will we know kung ano tong transaction na to? Checkout lang siya. So sino yung merchant? Hindi natin alam. Same kung halimbawang etong column D yung pipick upin mo, may mga ano dyan, like eto, sample, mag-sample tayo. Ito, this one. So, dito, blanco siya. So, kailangan nating mai-align. So, yung ginagawa ko, ipagko-combine ko yung column C and D using concatenate function. And then, so, trabahong tamad. Ayan. Copy-paste lang ako. And then, after that, again, trabahong tamad, I will use the filter button. Ipi-filter ko yung transaction, I mean yung data. I'll filter the data. Kapag naka-filter na siya, ayan. So, ipi-filter ko ngayon yung date. So, I will select yung hindi date. I mean, hindi siya, yung mga blanks muna. Didelete ko muna yung mga blanks. So, select ko si blanks. So, para yung mga spaces in between, ma-delete na siya. Make sure lang na yung sinelect mo, kasi kanina, di ba, na-i-align na natin. Wait lang pala. Mabalik ako. Kasi baka mamaya may information tayo na ma-delete dito. Balik ako. So, balik ko lang si date. Dito ako sa description na blank. Ayan. So, as you can see, eto, may date siya. So, eto, kukulayan ko eto. Kasi kapag mag-delete tayo ng blanks, lalagyan ko to XXX muna para hindi siya blank. Tapos, ibig sabihin, ito, kailangan kong balikan ito. So, yung iba, like wala namang ibang information,
pwede ko na siyang i-delete. Ito. Pwede ko na itong i-delete. Pero yung may date, deleting lang siya. Hintayin lang natin siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito, yung may date, blanco dito, okay lang na blanco siya kasi meron naman tayo dito. Ayan, meron na siyang description. Kumbaga, makakategorize na natin siya from here. Okay? So, ito, i-delete din natin to. So, again, ganito ako mag-categorize. Mag-clean up ng PayPal statement. So, medyo, siya, medyo challenging siya kasi, yung isang transaction, meron siyang 5 line items. Ayan. So, again, ito. Ayan, delete. I find this technique helpful. Kumbaga, nakakasave ako ng oras instead of wasting my time for how many hours just to clean up transactions. Malaki yung time na natitipid sa technique na ito. Pero if meron kayong ibang technique na mas mabilis, ayan, mas better. It's mas maganda rin kung ma-share ninyo para at least magka-idea din yung iba. Ayan. So, as you can see, ayan, etong mga blanco dito, pwede na natin siyang i-delete. So, blanks ko lang. Sorry. Select ko si blanks. Delete. Ayan. Titingnan, nirecord ko to para lang maipakita sa inyo kung how long will it take for me to clean up PayPal statement. Tapos, para din makita nyo yung technique. Ayan. So, again, ayan, medyo konti na lang yung data natin. So, pwede ulit natin siyang, dito ulit tayo sa date. So, we will select lahat ng hindi date. Ayan. So, ito mga to. Tsaka yung blanco. Ayan. So, pwede na natin tong i-delete. Ay, wait lang. Balik lang pala ako dito sa description, yung column D. Baka kasi may ma-delete tayo. So, select lang natin yung blank. So, again, yung una kong dinidelete is yung mga blank spaces. So, ito, select natin yung blank. Hindi natin siya pwedeng, kumbaga, kapag kasi dinelete mo to, ayan, madidelete yung mga information na may data, like ito. So, i-filter lang natin yung blanks, tapos dito tayo sa date, saka tayo mag-filter dito sa date ng blanks. Ayan. So, as you can see, ayan. So, ito, wala ng data na makukuha dito. Kumbaga, wala ng information. Important information. Ayan. Titignan nyo lang ha, just to make sure na walang data, important data na madidelete. Na makakatulong sa pag-categorize ng transaction. Ayan, medyo lang, medyo nagre-read lang kasi, ayan, naka-filter mode. So, balik ko lang siya. Tapos ito, babalik ko din ito. Ayan. Tapos, filter ka ulit ng filter ulit ako ng ito. Okay. Select all. Unselect. Ito. Pero before that,
Duplicate ko lang muna siya. Para sure na may mababalikan ako after. Ayan. Ayan. So, titingnan natin ngayon kung ano yung, ayan, tanggalin ko lang to. So, PayPal monthly billing statement. Ayan. So, meron na siya. Meron na siyang, ayan. Ang gagawin ko ngayon, ayan. So, lahat ng, concatenated naman. Ayan. So, ito, copy ko lang to. Pa-formula ko lang siya. A special values. Okay. And then, i-hide ko to. Kukunin ko lang yung net. Hide. And then, itong part na to, ikakopy ko siya. And then, ipipaste ko siya sa Google Sheet. Ayan. All September transactions. And then, download. Download CSV. So, kung mapansin nyo, yung total niya, it's 1351. Parang mali yata. 1351.28. Tingnan nga natin. September. Tama. 1351.28 ang ending niya. So, kung mapansin nyo dito, ayan, 1351.28. So, since na-download na natin siya, we're ready to upload it sa Wave. Medyo may, naglalag yata yung connection ko. Ayan. So, more, upload a statement. And then, sorry, bakit ako napunta dito sa banking? Transactions tayo. Transactions, more, upload the bank statement. And then choose a file. Itong recent, ito. And then, PayPal account, upload. So, pagka-upload, confirm date, confirm description, confirm amounts. Ayan. And then, select description. Okay. Upload my statement. So, continue mo lang siya kasi sure naman tayo na wala pang uploaded transactions. For PayPal statements, madalas ko ma-encounter yon, kino-confirm. Kasi kung makita nyo dun sa statements, parang may mga duplicates kasi. So, i-continue mo lang siya. Ayan. So, uploaded na. Punta tayo ngayon dito sa refresh lang natin. Ayan. So, reconciled na ang September. 0 na siya. So, that's it. Thank you.